Kabanata 1, Tulong. Naramdaman ni Erisa ang mamasa-masa at mainit na hininga sa dulo ng kanyang tenga nang hawakan siya ng isang lalaki mula sa likuran. Pabalik-balik na pumipintig, sinubukan niyang kumawala sa mahigpit nitong yakap ngunit wala itong nagawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang ang kanyang katawan ay marahas na nanginginig sa desperasyon. Siya ay ipinagbili ng sarili niyang ama. "Bitawan mo ako," she whimpered bago tuluyang hamina ang boses niya. "Huwag kang matakot. I'll be sure to take responsibility," ang sabi ng lalaki sa mahina at husky na boses. Tinatakpan ng kanyang malakas na kamay ang bibig ni Erisa, ipinagpatuloy ng lalaki ang anumang gusto niya sa kanyang mahinang biktima. Pagkaraan ng 9 na buwan, sa isang tiwangwang na bahay, narinig ang iyak ng isang sanggol. "Miss Adams, lalaki ito. Ilabas mo siya dito." Si Dana Adams, na nakadamit ng kaakit-akit, ay nakatayo sa labas ng pansamantalang delivery room. Pinitik ang kanyang ilong habang nakakunot ang noo sa maduming eksena sa loob. Biglang tumili ang isang medyo may edad na babae na pumapasok sa loob. "Anong nangyari?" Bulalas ni Dana. Sa sobrang tagal ng paghihintay sa batang ito, hindi niya kayang bayaran ang anumang sakuna. "Miss Adams, kambal ito." Hinihingal ang babae habang tumatakbo palabas ng silid, hawak ang isang pares ng mga bagong silang sa kanyang mga bisig. At pareho silang lalaki. Tinapunan ni Dana ng sulyap ang mga bagong silang. Nababalutan pa rin ng vernex at dugo, ang mga sanggol ay nagmistulang 2 nilagang patatas. Bakit ang pangit nila? Iniisip niya kung tatanggihan sila ng pamilya Graham. Lahat ng mga sanggol ay ganito ang hitsura kapag sila ay ipinanganak. Sila ay magiging mas maganda sa loob ng ilang araw, sabi ng babae. Siya ang midwife na natagpuan ni Dana sa maikling panahon. "Bilasan mo at linisin mo ang lahat. Kailangan kong kunin ang mga ito," utos ni Dana. Ang kanyang kamay ay kumakaway ng hindi maalis. Oo, ang midwife ay nagdoble pabalik sa silid, inilagay ang mga sanggol sa isang tabi, at nagsimulang linisin ang lugar. Pagkatapos ng nakakapagod na paggawa, humiga si Eris sa York sa kama, humihingal. Nanginginig ang kanyang katawan sa galit sa walang kabuluhang palitan sa labas. Sino ang babaeng ito? Bakit niya kinukuha ang mga anak ko? Noon ay tumama na naman sa tiyan niya ang isang matinding kirot. Nagngangalit ang mga ngipin habang hinihingal, naramdaman ni Erisa na parang may kung ano sa loob niya na gustong lumabas. Habang siya'y pumapasok at nawala ng malay, ang mukha niya ay kasing putla ng kumot. "Mga anak ko, tapos na ba kayo?" Inip na udyok ni Dana. Sa 1 minuto, nagmamadaling tinakpan ng hilot ang mga sanggol ng mga sariwang kobrekama at akmang aalis na ng silid nang mapansin niyang mukhang mali si Erisa. "Miss Adams," sigaw niya, "ano bang problema mo? Ilabas mo ang mga sanggol." "Aalis na ako." Si Dana, na nasa bingit na ng pagsabog, ay nakaramdam ng pananabik na bumusangot ang midwife. "Miss Adams, may 4. May 4 pang baby." Tulala, napanganga ang midwife ng mas maraming sanggol ang lumabas sa sinapupunan ng kanilang ina. Pumasok si Dana sa kwarto. Ang mga mukhang malansa na mga sanggol na nakahiga sa tabi ni Erisa ay nakaramdam siya ng gagang sensation. Baboy ba siya? Paano niya nabuntis ang napakaraming sanggol ng sabay-sabay? Hindi makapaniwalang ngumisi siya, inagaw ang unang 2 sanggol sa midwife. "Itong 2 na lang ang kukunin ko. Tanggalin mo na yung 4 na natitira. Sunugin mo na lang or whatever. Pero mahuhuli tayo kung susunugan natin sila," sakal na takot ang midwife. Gaano ito ka-inhumane? Ang titig ni Dana, na tinted ng nakakatakot na pandidilat, ay lumibot sa walang malay na katawan ni Erisa. "Dapat, mamatay siya. Pakainin mo siya sa mga hayop. Siguraduhin mong hindi siya lalabas ng buhay. Narito ang 5 milyon. Kapag naayos na ang lahat, bibigyan pa kita ng 5. Lumiwanag ang mukha ng midwife ng dama po ang mga mata sa bank card na nasa kamay ni Dana. Agad niya itong tinanggap na nakangiti hanggang sa tainga. "Salamat, Miss Adams. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na wala ni isang bakas na natitira. Kapag naayos na ang lahat, bumalik ka sa iyong bayan sa kanayunan at huwag na huwag kang humihinga kahit kanino, o kung hindi. Alam mo kung ano ang kaya ko." Pagbabanta ni Dana, amoy kasamaan ang boses niya. Yes, naiintindihan ko." Nang wala na si Dana, tinawag ng midwife ang kanyang mga tauhan. Sabay-sabay nilang isinakay si Erisa sa isang van kasama ang 4 na sanggol. Di nagtagal, ang sasakyan ay umalangaw patungo sa isang malayong lugar kung saan nila itatapon ang mga kapos-palad na kaluluwa.
Nagsagawa sila ng pag-iingat sa pagbusal ng basahan sa mga sanggol upang hindi makatawag pansin ang kanilang mga pag-iyak. Dahil sa kawalan ng kanilang pangunahing anyo ng pagpapahayag, ang mga sanggol ay hindi mapakali sa tabi ng kanilang ina na may galit na mga mukha. Lumipas ang ilang oras nang lumingon ang driver sa midwife at sinabihan, "Now, dump them." Naramdaman ng midwife ang pagtibok ng kanyang puso habang ang pag-aalala ay bumabalot sa kanya. Hindi ba sila mapapansin ng mga tao? Kalokohan, walang buhay na kaluluwa dito. Magmadali ka bago lumitaw ang mga halimaw maliban na lang kung gusto mong makilala nating dalawa ang mga gumagawa natin. O gusto mong mahuli ng babaeng iyon. Ang pagbanggit kay Dana ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ng midwife. Ang pakiramdam ng pagkakasala ng pagpatay sa isang babae at 4 na bagong silang ay wala kong ihahambing sa posibilidad na masaktan si Dana. Well, dapat hindi na nila ginulo si Miss Adams in the first place. Don't spite me kapag naging multo ka. Hunt Miss Adams. Siya ang nag-utos. Nagmatigas ang midwife at tinulak sila palabas ng sasakyan. Okay, move. Hindi nagtagal, ang tigang nakaparangan ay nagpatuloy sa katahimikan habang ang van ay nawala sa abot tanaw. Si Erisa at ang kanyang 4 na anak, na halos patay na, ay naiwan ng mag-isa. Kabanata 2. Pagkalipas ng 5 taon, sa Delmore International Airport, huminga ng malalim si Erisa, at dinama ang pamilyar na hangin sa lugar. Ang kanyang matatalas na mata sa likod ng salaming pang-araw ay tumitingin sa mataong tao habang nilulubog niya ang sarili sa tipikal na kasiglahan ng bansa. Siya ay bumalik, bagamat kalahating kulay ng suot niyang salaming pang-araw, napakaganda ng kanyang kutis. Halos hindi maiiwas ng mga nanonood ang kanilang mga tingin sa kanya. Kung tutuusin, ang mga dilag ay sinadya upang humanga. Totoo yun sa mga nanonood sa lahat ng edad at kasarian. Gayunpaman, kung ano ang mas kapansin-pansin kaysa sa babae ay ang 4 na maliliit na bata na tumatabi sa kanya. Bawat isa sa kanila ay may dalang backpack na may magkakaibang kulay na may mga carton print habang hinahatak ang isang mini malite sa kanilang kamay. Bukod dito, lahat sila ay nakasuot ng magkatugmang mga damit kasama ang kanilang ina, isang kombinasyon ng mga itim na tee, maong, at puting sneakers, na mukhang simplistic ngunit chic. Ang kanilang mga kayumangging beret ay nakabalangkas sa kanilang kapansin-pansing mga mata at maislan na mga katangian, na lahat ay nag-udyok ng mga kahanga-hanga sa gitna ng mga nanunood. Kapansin-pansin, ang kanilang mga ekspresyon ay nagsasalita ng kawalang interes, kawalang muwang, kagalakan, at pag-usisa ng sabay-sabay habang ang bawat isa sa kanila ay tumingin sa paligid at natutunaw ang kanilang kapaligiran. Lalo na nakakaintriga sa mga nanunood ang malamatanda nilang ugali. Wow! Quadruplets. Ang gaganda ng mga bata. I'm so envious of their mom for having such adorable kids. Tiyak na napakasaya kung mag-shopping kasama sila. Lahat sila ay biniyayaan ng napakagandang kagwapuhan. I would no doubt giggle in my dreams if I were blessed with those beautiful kids. Hindi naman sila celebrity, diba? Napaka-elegante at maganda ng babae. She really stand out. Hush, anong alam mo? Hindi siya kapares kay Dani. My Dan is the most attractive woman living. Ang mga bulalas na ito ay hindi na bago kay Erisa. Hindi na mabilang ang mga ganitong episode noong nasa ibang bansa sila. Sa tuwing nasa labas siya kasama ang mga bata, sila agad ang nagiging sentro ng atensyon, 4 na bata patungo sa labasan. Looking back to count heads, she said, "Sweethearts, stay close. Huwag kang maiwan." Ang mga bata ay naglalakad sa isang solong file sa likod niya na parang kumakaluskos na buntot. Sa lahat ng naruroon, ito ay isang nakakataba ng pusong tanawin. Inilabas ng karamihan sa mga nanunood ang kanilang mga telepono at nagsimulang kumuha ng litrato. Ang ilan ay kumuha pa ng mga recording at nag-upload ng mga ito sa mga platform ng pagbabahagi ng video, na nagbibigay sa kanila ng mga kaakit-akit na pamagat na may nagkakaisang diin sa quadruplets. Naging viral ang mga video na iyon at nakakuha ng maraming likes. Nakuha mo, Mommy! Sumunod ang quadruplet sa likod ni Erisa, na ibinababa ang mga gilid ng kanilang berets nang kinunan sila ng litrato ng mga nanunood. Ang pinakabata sa quadruplets, si Jessie York, ang pinakamahiyain sa kanilang lahat. Being her first time in such a crowded airport, she nervously clutched the hem of her mom's blouse and meekly utterly, "Mommy, everyone's looking at US. They're taking photos of US, too." Ayos lang. Panapanahong tinitingnan ni Erisa ang kanyang mga anak, tinitiyak na walang nawawala. Huwag kang matakot. Ang ganda-ganda lang namin kaya hindi kami mapigilan ng mga tao na kunan kami ng litrato.
Remarked Jasper York, ang ikatlong ipinanganak ng quadruplets, na marched sa likod Jesse. Dahil siya ang pinaka-narcissistic sa kanyang mga kapatid, matapang siyang ngumisi sa pagkuha ng litrato ng mga matatanda sa kanila. Iyon ay isang paglabag sa aming mga karapatan sa portrait. Nagsalubong ang kilay ni Zachary York. Bilang panganay na kapatid, siya ang huling nagmarcha sa file at tumulong sa pagsubaybay sa kanyang mga kapatid. Ayos lang basta wala silang ginagawang masama. Gusto lang nila tayo, yun lang. Hindi lang nasanay si Erisa sa atensyon ng mga tao, alam din niyang panakaw silang kukunan ng mga manunood, kahit pa huminto. Ang pagpapanatiling bukas sa isip ay magpapadali sa mga bagay-bagay, tulad ng kung paano siya kukuha ng mga larawan ng mga magagandang tanawin at mga tao para lang humanga siya sa kanila sa ibang pagkakataon. Pero iba ang iniisip ni Zachary. Inilayo niya ang mga nanonood at nasaktan siya sa hindi gustong atensyon. Stop taking pictures, natatakot ang kapatid ko. Huwag mo silang isama sa mga kuha mo. Kunan mo lang ako ng litrato. Ngumiti si Jasper at gumawa ng maraming magarbong post. Sa sinabi ni Jasper, muling nagpakuha ng litrato ang mga taong nagligpit lang ng kanilang mga telepono pagkatapos ng pagtutol ni Zachary. How lovely! Kids, you're so pretty. You made my day. Mga bata, quadruplets ba kayo? Magkamukha kayo at sobrang kaakit-akit. Maaari ba akong magpakuha ng litrato kasama kayong lahat? Kabanata 3. I'm sorry, we don't want to take any pictures. Thank you for taking interest in US, but you better stop taking pictures, pakiusap ni Zachary. Matapos tanggihan ang hiling ng mga tao, nilapitan niya si Jasper at tinapik ito sa balikat para bigyan ng babala na huwag magpa-picture sa kanya. Nilabas ni Jasper ang dila niya sa kuya niya. Gayunpaman, sinunod niya ang payo ni Zachary at itinigil ang kanyang mga post ng masunurin. Hindi lang nagalit ang publiko sa pagtanggi, humanga rin sila sa pagiging magalang ni Zachary sa paghawak ng sitwasyon. Nagpatuloy sila sa panonood ng quadruplets ng may interes. Nang magsimulang magkukumpulan ang mga nakikiusyosong nanonood sa kanila, nagmamadaling sinigawan ni Erisa ang kanyang mga anak, tere ng mga bata. Bilusan na natin. Hindi na nila kayang manatili pa para maiwasan ang pagsisikip sa paliparan. Ang apat na maliliit na bata ay agad na sumunod sa pangunguna ng kanilang ina at lumayo sa karamihan. Gayunpaman, biglang tinawag ni Oliver York si Erisa, "Mommy, I want to pee. I had too much juice on the plane just now." Pinagdikit ni Oliver ang kanyang mga paa habang hinahanap ang anumang senyales ng banyo. Sa sandaling nakakita siya ng isang palatandaan, gusto niyang sumugod doon. "Sige, ihahatid ko na kayo dyan." Sinenyasan ni Erisa. Gusto rin niyang gumamit ng banyo, kaya pinapasok muna niya ang kanyang mga anak habang binabantayan ang kanilang mga bagahe. "Zachary, kailangan kong tumae," sabi ni Oliver sa kanyang kuya bago nagmamadaling pumunta sa isang bakanting cubicle. "Ag, ang gulo mo. Bilasan mo." Pinayuhan siya ni Zachary bago pinalabas sina Jasper at Jessie pagkatapos maghugas ng kamay. "Mommy, we're done. You can go in now." Tsaka si Oliver nasa loob pa. "Sige, mag-ayos ka na at hintayin mo ako dito. Remember not to wander off on your own." Paalala ni Erisa sa mga anak bago pumasok sa ladies' restroom. "Sus, iniisip ko kung kailan darating si Danny. Naghihintay ako simula alas 4. Yet, there's still no sign of her." Alas 4. Kanina pa ako naghihintay dito kagabi kaso na-miss ko yung flight niya. Ayan. Dumating na rin sa wakas ang eroplano ni Danny. "Halika, sumunod ka sa akin." "Ano, hintayin mo ako." Bulalas ng isang tao sa karamihan, at maririnig ang nagmamadaling yabag mula sa labas, patungo sa pasukan. Natarante si Erisa sa reaksyon ng mga tao sa paulit-ulit na pagbanggit ng isang tinatawag na Danny. Sino siya? Isang celebrity. Para silang grupo ng mga batang tagahanga. Well, ang mga tagahanga lang ang masasabik sa kanilang idolo. Tumabi si Zachary sa mga bagahe ng pamilya kasama ang dalawang nakababatang kapatid. Biglang lumabas ang isang grupo ng mga tao mula sa ladies' restroom, at nagtungo sila sa parehong direksyon. Napatalo ng tatlong magkakapatid sa takot. Ang ilan sa kanilang mga bagahe ay natamba ng tumatakbong nagkakagulong mga tao. Mabilis na hinayla ni Zachary ang dalawa pa sa gilid upang maiwasang matamaan ng mga rumaragasang tao. Anong ginagawa nila? Hindi man lang sila nag-abalang humingi ng tawad sa pagbagsak ng mga gamit natin. How rude! Galit na tinitigan ni Jasper ang umaatres na anyo ng mga babae. "Mga hanggal na fans," protesta ni Zachary.
Tinulungan ni Jessie ang kanyang kapatid sa pagbubuhat ng bagahe at nag-echo, alam ko, tama ba? Napakatanga nila. Kung alam ng kanilang mga magulang ang tungkol sa kanilang kakilakilabot na pag-uugali, tiyak na pagsisisihan nila ang panganganak sa kanila. Harumph ni Jasper habang masunuri na naghihintay kay Erisa. Tumayo si Jessie sa tabi ng kanyang mga kuya habang nagtataka sa kanyang paligid. Pagkatapos, tumigil ang kanyang mga mata nang makita ang maraming bata na may hawak na cotton candy sa kanilang mga kamay. Napalunok siya at tinuro, "Look, may cotton candy sila dyan." Mabilis na, napatingin si Jasper sa direksyon at nakita niya ang tindahang tinuturo ng kanyang nakababatang kapatid. Tuwang-tuwa niyang hinatak ang laylayan ng t-shirt ni Zachary at sinabing, "Pupunta ako roon para bumili ng cotton candy para sa atin." Sinabi ni Mommy na maghintay tayo dito. Kaya huwag kang tumakbo ng mag-isa. Payo ni Zachary sa kabila ng kagustuhang matikman ang confection. Wala silang cotton candy sa ibang bansa. Nalaman lang nila kay Erisa ang ganoong bagay matapos itong makita sa internet. "Tara, babalik ako agad pag nakabili na ako ng cotton candy." Nasa loob pa ng restroom sina Mommy at Oliver. "Babalik ako sa isang iglap." Kasabay nito, tumakbo siya patungo sa tindahan, naiwan si Zachary na walang magawa para pigilan ang kanyang kapatid. "Mag-ingat ka, alam ko," masayang sabi ni Jasper habang tumatakbo patungo sa kanyang destinasyon. Sa kabilang panig ng paliparan, isang grupo ng mga bodyguard ang galit na tumingin sa paligid para sa isang tao. "Ito ay masama, nawala si Gavin. Bilisan mo, hanapin mo siya." Kapag nalaman ito ni Mr. Graham, mababalatan tayo ng buhay. Nagmamadaling nagkalat ang mga bodyguard sa iba't ibang direksyon, umaasang mahanap si Gavin bago bumalik si Benjamin. Katamtaman ang laki ng airport. Gayunpaman, sa pagiging masikip sa mga tao, magiging isang nakakatakot na gawain para sa sinuman na maghanap ng nawawalang bata. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ng isa sa mga bodyguard na may agila ang isang pamilyar na figure na may hawak na cotton candy sa harap ng isang tindahan. "Nahanap ko na siya. Nandyan si Gavin bumibili ng cotton candy." Excited na ibinalita ng bodyguard sa iba pa niyang kasamahan. Wala pang isang minuto, mabilis silang nagtipon kay Jasper. "Gavin, natagpuan ka na rin namin sa wakas. Huwag mo na kaming bigyan ng takot. Napakaraming tao sa airport. Masyadong delikado ang tumakbo ng mag-isa. Tara, balik tayo dali." Malapit nang lumabas si Mr. Graham. Hindi na nila hinintay ang sagot ni Jasper, ni hindi nila napansin ang pagkakaiba ng hitsura ng binata. Kinuha ng isang bodyguard ang cotton candies, habang ang isa naman ay binuhat siya at tumakbo patungo sa ibang lugar. Natigilan si Jasper dahil sa biglaang kilos nila. "Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako dali, o sisiga ako." Mabangis na babala ni Jasper sa grupo ng mga bodyguard na nakaitim. Sinadya niyang huwag ipakita sa kanila kung gaano siya katikat sa mga sandaling iyon. "Gavin, please stop fooling around. Mag-aalala ang daddy mo kapag nalaman niyang nawala ka." Napagpasyahan ng mga bodyguard na ang maliit ay gumagawa ng kalokohan sa kanila. Patuloy nila siyang hinikayat habang sumusugod sila sa Rolls Royce nang walang pagkaantala. Nanlaki ang mata ni Jasper sa takot. "Kinikidnap ba ako? Tulong, ma'am." Pilit na kumawala si Jasper habang sinusubukang humingi ng tulong, ngunit agad na tinakpan ng bodyguard ang kanyang bibig para mahina ang boses. Galit niyang kinagat ang palad ng bodyguard bilang ganti. Sa kasamaang palad para kay Jasper, hindi siya binitawan ng lalaki habang patuloy siyang sumusulong. "Gavin, please huwag kang magalit sa amin. I'll release you once we are back in the car." Hindi naman galit ang bodyguard kay Jasper dahil sa pagkagat nito sa kamay habang matiyag ang sinusuyo siya. Natutunan ng mga bodyguard na ito ang kanilang leksyon sa araw na iyon. Hindi sila mangangahas na palayain siya sa kanilang paningin sa takot na baka tumakas siya muli. Kung tutusin, hindi ito ang unang beses na nagtago si Gavin sa kanila. "Gavin, sobrang daming tao dito. Sabihan mo lang kami kung may gusto kang kainin, at bibilhan ka namin. Paano kung may nakabangga ka at nasaktan ka?" Ang iba pang mga bodyguard ay patuloy na nagsisikap na makipag-usap sa kanya, "Ha? Sino si Gavin?" Natigilan si Jasper sa biglaang napagtanto. Tinawag siya ng mga lalaking ito sa ganoong paraan mula noong kinuha nila siya. Isa pa, may nabanggit sila tungkol sa isang daddy ngayon lang. Tahimik na pinagmamasdan ni Jasper ang dose-dose ng mga bodyguard sa paligid niya. Walang bakas ng mali siya sa kanilang mga mukha. Sa kumpirmasyon na iyon, mabilis na hamupa ang kanyang pagkabalisa.
Nanatili ang tingin ni Jasper sa kanila habang iniisip ang kasalukuyang sitwasyon. Ang mga lalaking ito ay kumikilos na parang pamilyar sa akin. Siguradong hindi ko sila kilala. Baka napagkamalan nila akong iba. Napabuntong hininga si Jasper sa pagkadismaya. Plano niyang sumama sa kanila pansamantala. Kahit na siya ay kinidnap ng mga estranghero na ito, ang pagkakataon na siya ay makatakas mula sa kanilang pagkakahawak ay malapit sa zero. Samantala, nakita lang ni Ares sina Zachary at Jessie nang lumabas siya ng banyo. Hindi pa rin lumalabas si Oliver. Asan si Jasper? Tanong niya. Mommy, bumili si Jasper ng cotton candy. Nasa loob pa ng restroom si Oliver. Napatingin si Zachary sa tindahan ng cotton candy. Gayunpaman, ang kanyang paningin ay naharang ng isang dagat ng mga tao. Napakunot-noo si Zachary nang hindi niya mahanap ang nakababatang kapatid. Di ba nangako kang babalik ka agad? Saan siya tumakbo? Nag-click si Ares sa kanyang dila. Sa kabila ng pagmamaktol niya, hindi siya galit kay Jasper. Alam niya na ang kanyang ikatlong anak na lalaki ay may napakahusay na kahulugan ng direksyon. Hindi alintana kung gaano kapamilyar ang lugar, lagi niyang hinahanap ang daan pabalik sa kanya. Kabanata 4, gaano katagal si Oliver sa loob? Zachary, tingnan mo kung natataya siya, bilin ni Ares sa kanyang panganay. Siya ay nag-aalala na ang kanyang mga anak ay hindi masanay sa lagay ng panahon sa kanilang tahanan. Okay, umalis si Zachary para sugurin ang kapatid. Hinanap ni Ares ang nabanggit na tindahan, ngunit hindi niya ito makita. Jessie, saan nagpunta si Jasper para bumili ng cotton candy? Mommy, andyan na po. Yung blue plane. Itinuro ni Jessie ang isang direksyon habang nagsasalita siya na may nawawalang ngipin sa harapan. Inilibot ni Ares sa saglit ang paligid bago tuluyang nakita ang tindahan ng cotton candy. Gayunpaman, walang bakas ng Jasper, labis ang kanyang pagkadismaya. Hindi siya makakita ng malinaw dahil dumagsa ang mga tao sa paligid ng airport. No choice si Ares kundi hintayin ang pagbabalik ni Oliver bago niya simulan ang paghahanap kay Jasper. Sa wakas, lumabas si Zachary sa restroom kasama si Oliver. Matapos maghintay ng ilang saglit, isinama ni Ares ang kanyang tatlong maliliit na bata para hanapin si Jasper habang hinahakot ang kanilang mga bagahe. Pagdating nila sa tindahan ng cotton candy, walang bakas ng Jasper. Hindi maiwasan ni Ares na mag-alala para sa kanyang kaligtasan. Kung tutusin, hindi pa pamilyar ang kanyang mga anak sa lugar na ito. Nasaan siya? Naiinip niyang tanong. Baka tumakbo si Jasper para bumili ng iba. Kumunat ang noo ni Zachary. Hintayin natin siya ng kaunti pa. Pinapanatag ni Ares ang kanyang mga anak habang sinusubukang kumbansihin ang sarili na malapit nang bumalik si Jasper. Lumipas ang panahon, hindi pa rin siya nagpapakita. Bumalik kaya siya sa restroom para hanapin kami. Nang maisipan ni Ares na bumalik para hanapin si Jasper, isang pamilyar na figure ang biglang tumakbo papunta sa kanila. Nakahinga siya ng maluwag at niyakap ng mahigpit ang bata. Natigilan si Gavin Graham sa pagkabigla matapos niyang yakapin ng isang mapagmahal na babae na isang ganap na estranghero sa kanya. Oh, my gosh, you almost scared your mommy to death. Di ba sabi ko hintayin mo ako? Bakit ka tumatakbo sa ganitong lugar? Saway ni Erisa, tama, akala namin na wala ka na. Kung hindi ka pa rin bumalik, gagamitin ni mommy ang public address system ng airport para hanapin ka. Tumango si Oliver, Mommy, nagdulot ng ripple sa puso ni Gavin ang salitang ito. Laking gulat niya nang makita ang mukha ni Oliver. Iyon ay dahil mukha silang carbon copies ng isa't isa. Isa pa, may dalawa pang bata sa tabi niya. Pareho silang tumingin. Sino sila? At bakit ang hawig nila sa akin? Baka naman, napatulala si Gavin sa nakikita ng tatlong magkakapatid. Gayunpaman, nagawa niyang mapanatili ang walang ekspresyon na hitsura. Akala ni Erisa ay natakot niya ang kanyang anak sa kanyang mga matitinding salita ngayon lang. Agad niyang niyakap ang bata at masuyong hinaplos ang tuktok ng ulo nito. Natakot lang si Mommy na nawala ka. San ka ba nagpunta kanina? Tanong niya sa mas malumanay na tono. Nauutol na sagot ni Gavin habang hindi pa nakakabawi sa gulat. I couldn't find I just now. Matagal nang hinanap ni Gavin. Nahanap na lamang niya ang lokasyon ng tindahan ng cotton candy pagkatapos ng tulong ng isang dumaraan. Hindi niya inaasahan na mayayakap siya ng hindi pamilyar na babae pagkalapit niya. Bumilis ang pintig ng puso ni Gavin nang mapagtantong nasa kanya ang nagdududang tingin ni Erisa. Siya ba, Mommy ko? Palay patlipat ang tingin ni Gavin kay Erisa at sa tatlong magkakapatid na kamukha niya.
Kumbinsido siya na tama ang kanyang instinct. Ang nanay na iyon ay hindi ko tunay na mommy. Ang babaeng ito ay ang tunay na isa, sigurado akong siya iyon. Isa pa, mukhang marami rin akong kapatid. Nakaramdam ng gulat si Gavin na may halong pananabik sa kanyang puso. Hindi, napansin ni Erisa ang pagkakaiba ng binata nang inabot nito at muling hinimas ang ulo nito. Okay, everything is fine now that you're back. Bibili si mommy ng cotton candy para sa inyong lahat. Masayang sabi niya. Umikot si Erisa at tumungo para bumili ng confection para sa kanyang mga anak. Gayunpaman, napansin ng mapagmasid na si Zachary ang isang bahagyang pagkakaiba sa kanyang nakababatang kapatid at sinuri si Gavin mula ulo hanggang paa. Bakit pakiramdam ko hindi kamukha ni Jasper itong lalaking nasa harapan ko? Nagulat si Zachary nang may pumasok sa isip niya. Saan ka nagpunta ngayon lang? Bulong niya sa tenga ni Gavin. Lalong lumakas ang hinala ni Zachary mula nang sabihin ni Gavin na hindi niya mahanap ang lokasyon ng tindahan ng cotton candy. Ako, napakaraming tao. Hindi pa umalma si Gavin sa kaninang pagkabigla. Siya ay mas malamig at mas malayo kaysa kay Jasper, na laging masigla at masigla. Kaya naman, hindi maiwasan ni Zachary na hindi magtiwala sa impostor na nasa harapan niya. Pinaikit ng panganay na kapatid ang kanyang mga mata na may pagdududa kay Gavin nang mapansin niya ang iba't ibang print ng karton sa kanyang kamiseta. Hindi ikaw si Jasper, bulong niya habang papalapit kay Gavin. Parehong sinundan ni na Oliver at Jessie si Erisa para bumili ng cotton candy. Tuwang-tuwa sila to the point na hindi nila napansin ang kakaibang usapan ng dalawa pang magkakapatid. Bumilis ang tibok ng puso ni Gavin dahil naniniwala siyang kinikilala siya ni Zachary bilang isang peke. Napagkamalan siguro nila akong iba. Ibig sabihin may isa pang batang lalaki na kamukha ko, at nawala siya sa di malamang dahilan. Iyon ang dahilan kung bakit iniisip nila na ako siya. Kami ay quintuplets. Mga bata, halika dito. Isa para sa inyo. Iniabot ni Erisa ang mga cotton candies sa quadruplets. Agad na kumagat si Jessie at Bamulong, ang sarap nito. Ang malagkit na cotton candy ay nagpahid sa buong mukha ng bata. Hindi napigilan ni Oliver na mapangiti sa kalokohang nakikita ng kanyang bunsong kapatid. Jessie, ang gulo ng mukha mo ngayon. Pang-aasar niya, dahan-dahan lang kumain. Napangiti si Erisa. Pagkatapos ay pinunasan niya ang mukha ni Jessie bago binigyan ng iba pang mga bata ng kanilang mga pagkain. Ang bawat cotton candy ay may iba't ibang kulay. Hawakan mong mabuti, payo niya. Salamat, Mommy. Masayang bulalas ni Gavin habang pinipili ang kulay blue na cotton candy. Magalang ka pa rin sa akin. Nagtatakang tanong ni Erisa. Hinaplos niya ang ulo nito at inakay sila patungo sa labasan. Sumulyap muli si Zachary kay Gavin. Alam niyang green ang paboritong kulay ni Jasper at ayaw niya sa kulay blue. Bakit hinayaan niya akong makuha ang kulay berde? Gayunpaman, hindi masabi ni Zachary kung talagang impostor ang taong iyon matapos makita ang nasisiyahang ngiti sa mukha ni Gavin. Ito ay dahil ang kanyang ngiti ay kahawig ng kay Jasper. Kahit papaano, nagdududa pa rin si Zachary sa tunay na pagkakakilanlan ng kanyang kapatid. May inklang siyang may mali, kaya lumapit siya kay Gavin habang hila-hila ang mga bagahe. Anong nangyari sa shirt mo? Muli niyang sinisiyasat. I really like this design, so I exchanged my shirt with another person. Napangiti si Gavin sa kanyang pagsisinungaling. Napagtanto niyang iisa ang suot nilang lahat. Ang pagkakaiba lang ay ang disenyo ng karton. Isa pa, siya lang ang walang suot na sombrero. Ano naman ang sombrero mo? Nagpatuloy si Zachary sa mga tanong niya. I decided to give that person my hat since he liked it a lot. Otherwise, ayaw niyang makipagpalitan ng shirt sa akin, paliwanag ni Gavin. Kumagat muli si Gavin sa cotton candy habang nakangisi sa satisfaction, katulad ng gagawin ni Jasper. Biglang sumili ang malabakong kislap sa kanyang mga mata. Napagkamalan siguro ng mga bodyguard. Ko si Jasper at iniuwi sa bahay. Dapat okay lang siya doon. Maglalaro ako bilang Jasper pansamantala. Nais malaman ni Gavin kung ang babaeng ito ay kanyang biological mother. Bakit niya kinuha ang 4 ko pang kapatid habang iniiwan ako kay daddy? Ay, that is the case. Posible kayang ang tunay kong mommy ay napalitan ng iba. Speaking of that other one, ayoko talaga sa kanya. Pwede mong hawakan ang mukha ko kung ayaw mong maniwala. Dagdag niya. Para mawala ang pagdududa ni Zachary, itinulak ni Gavin ang mukha sa harapan niya. Mataman siyang tiningnan ni Zachary habang sinusubukang ayusin ang kanyang iniisip. Mali kaya ako sa kanya. Dapat wala ng ibang bata na kamukha natin.
Maging ang kanyang mga damit at sapatos ay pareho. Hindi ito maaaring nagkataon lamang. Gayunpaman, sa pagtingin sa pamilyar na mukha ni Gavin, ang pagdududa ni Zachary ay nagsimulang mawala. At naisip niya na hindi ito maiisip. Kabanata 5. Kinastigo ni Zachary ang kanyang kapatid, sinabi sa iyo na bumalik kapag katapos mong bilhin ang mga gamit. Gayunpaman, gumala ka at pinag-alala mo kami. Hindi mo na dapat ulitin ito sa susunod, o sasampalin kita. Natigilan si Gavin dahil ito ang unang beses na pinagalitan siya ng isang bata. Maliban kay Benjamin, siya ang laging gustong manakit ng mga tao sa bahay. Sa pagkakataong iyon, sumabog ang hiyawan sa isang sulok ng airport. Danny, 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 ang pinakamagandang Diyosa. Napalingon si Erisa sa mga fans na nagpupuyo sa labasan. Mga babong fans, kinatok nila ang mga bagahe natin kanina at hindi man lang humingi ng tawad. Sambat ni Jessie na mukhang kaibig-ibig habang humihikbi. Ang boses ni Jessie ang pinakababae sa 4 na bata. I'm genuinely curious as to what celebrity caused these people to act so irrationally. Ngumuso si Zachary. May nasaktan ba? Natigilan si Erisa. Kung nanatiling tahimik ang kanyang mga anak, wala siyang magagawa, alam. Hindi. Ibinagsak lang nila ang mga bagahe namin at tumakbo paalis. Ngumuso si Zachary at pinandilatan sila ng mata. They're really obnoxious. I'm going to show them a thing or two. Sinadya ni Oliver na ngayon lang din nalaman ang tungkol dito ay maghiganti. Mabilis na pinigilan ni Erisa ang mapusok na si Oliver. Bumalik ka. Tinitigan ni Gavin ang mga fans na may masamang tingin. Mommy, alis na tayo dali. Nakakainis talaga tong mga to. Inis na inis si Gavin. Higit sa lahat, ayaw niyang makilala ang babae dahil natatakot siyang makilala. Sige, alis na tayo. Inipon ni Erisa ang kanyang mga anak at mabilis na nagtungo sa labas. Hindi niya inisip ang celebrity. Tumingin si Gavin sa direksyon ng Rolls Royce at malabong nakita ang isang bata sa loob nito. Nakahinga siya ng maluwag. Gaya ng inaasahan, napagkamalan siya ni Jasper. Mommy, ang daming tao dito. Labas tayo dyan. Natakot si Gavin na makita ng mga bodyguard. Dahil dito, humakbang siya pasulong at hinayla ang kamay ni Erisa para igabay ito sa tapat. Napansin ni Erisa na mas abala ang kabilang labasan. Hindi siya makapagdesisyon kung tatawa ba siya o iiyak. Sweetheart, mas maraming tao sa ganitong paraan. Wala na masyadong tao. Mas madaling sumakay doon, pagsisinungaling ni Gavin. Nakita ni Erisa ang mga taxi sa direksyon na gustong puntahan ng kanyang anak at patungo sa direksyon na iyon kasama ang iba pa niyang mga anak. Sa sandaling iyon, isang matangkad na figure na napapalibutan ng mga bodyguard ang lumabas mula sa labasan. Nakakabighani ang kanyang features at hindi maitago ng sunglasses na suot niya ang kanyang nakakatakot na aura. Ang kanyang reserbado at malamig na aura ay umaakit ng ilang mga natulala na tingin mula sa karamihan. Nanatili si Ethan Frank sa tabi ng lalaki at pinagmasdan ang reaksyon ng mga nanonood. Sanay na siya sa ganitong eksena. Ang kanyang amo ang sentro ng atensyon saan man siya magpunta. Laming-galinga siya sa paligid at napansin niya ang dalawang bata sa di kalayuan, kaya napatingin siya ulit sa kanila. Marahil ay dahil kay Gavin kaya naisip niyang cute ang mga bata sa ganoong edad. Ang 4 na bata ay nakasuot ng magkatugmang damit, at bawat isa ay may dalang backpack habang nakapaligid sa isang babae. Dahil sa curiosity, muling tumingin sa kanila si Ethan. Baka quadruplets sila. Napatingin siya sa babaeng katabi nila at natigilan siya sa figure nito, kahit sa likod lang siya nakatingin. Sumilip si Gavin sa direksyon ni Ethan at naalerto sa presensya nito. Agad niyang inilayo ang kanyang ulo. Andito na si Daddy. Nakita ni Ethan ang side profile ng bata at laking gulat niya. Mr. Graham, Gavin, sumakay ka na sa kotse dali. Don't waste time, sabi ng lalaki at pumasok na sa sasakyan. Ibinalik ni Ethan ang tingin sa sasakyan at nakahinga. Nang maluwag nang makita ang isang pamilyar na mukha sa loob nito. Ngumiti siya at umiling. Napagkamalan ko siyang iba, Gavin. Matapos matiin ang bata sa loob ng sasakyan, naglakad ito papunta sa driver's side at muling tumingin sa ibang direksyon, ngunit hindi na niya makita ang babae at ang 4 na bata. Tuwang-tuwa si Jasper na makakita ng Rolls Royce nang dalhin siya ng mga bodyguard. Gustong-gusto ng lahat ng mga lalaki ang mga kotse, lalo na ang mga maluho. Kaya naman, hindi siya tumakas. Kinain niya ang cotton candy niya habang nakatingin at nagpapaikot-ikot sa loob ng sasakyan. Naisip ng mga bodyguard na kakaiba ito nang makita ang kanyang mga kilos.
Naramdaman nilang may kakaiba sa kanya dahil dapat sanay na ang bata. Namulat si Jasper sa kanilang mga titig at nakontrol niya ang kanyang ekspresyon. Inihanda niya ang kanyang sarili upang makilala ang taong, Daddy, na ito. Kung mali ang pagkakakilala sa akin ng mga bodyguard, dapat may isa pang bata na kamukha ko. Ipinapaliwanag nito kung bakit hindi nila napansin ang kanilang pagkakamali. Oo, dapat ganito ang kaso. Hindi ba quadruplets ang ipinanganak ni Mommy kundi quintuplets na lang? Sa wakas ay nakilala ni Jasper si Benjamin hindi nagtagal. Napatingin siya sa lalaking sumakay sa sasakyan. Malamig at guwapo ang lalaki, at matindi ang kanyang aura. Napalunok si Jasper ng laway niya na may bahid ng tamis. Daddy ko ba itong lalaking ito? Napuno ng curiosity ang mga mata ni Jasper habang nakatingin kay Benjamin. Kamukha niya si Zachary. Dapat itong si Daddy. Napataas ang kilay ni Benjamin nang makitang nakatitig sa kanya ang anak. Pumunta ka ba para sunduin ako? Nagsalita ang lalaki sa mahinang boses na may bahid ng lambot. Ito ay, gayunpaman, sapat na mahigpit na walang sino man ang nang-ahas na lumaban. Tuwang-tuwa talaga siya na dumating ang anak niya sa airport para sunduin siya. Hindi alintana, si Benjamin ay isang estranghero kay Jasper. Ang bata ay nakaramdam ng pag-aalinlangan sa kanyang sarili at hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano. Nag-aalala rin siya na malaman ni Benjamin na hindi siya ang batang lalaki na hindi niya alam ang buong pangalan. Gayunpaman, naisip ni Jasper na ang lalaking ito ay hindi masyadong malas. Siya ay may hitsura at kayamanan, iyan ay napakalakas. Siguradong mapoprotektahan niya si Mommy. Nakaramdam ng pananabik si Jasper sa kanyang puso nang kumagat siya sa kanyang cotton candy. Nasanay na rin si Benjamin na hindi mahilig makipag-usap ang kanyang anak. Tinapik niya ang ulo ni Jasper, at nagningning ang mga mata niya nang makita ang ilang cotton candies sa kamay ni Jasper. Mga bata lamang ang nagustuhan ng mga bagay na ito, ngunit hindi niya ito tatanggihan kung alok sa kanya ng kanyang anak ang isa. Para ba ito kay Daddy? Tiningnan ni Jasper ang cotton candies sa kanyang mga kamay bago tumingin kay Benjamin, na nagtanggal ng kanyang salaming pang-araw. Natatakot ang mga tao na tumingin sa kanyang singkit na mga mata na para bang ang pagsalubong sa kanyang mga tingin ay magtataksil sa kanilang mga lihim. Natigilan si Jasper. Ang mga cotton candies ay para sa kanyang mga kapatid at hindi para kay Benjamin. I'll give you one. Sa huli ay ibinigay niya ang isa kay Benjamin. Dahil 5 ang binili niya, hindi niya pa rin matatapos ang mga iyon. Lahat sila ay nagsimulang matuno. Nang makita niyang nakatitig sa kanya ang kanyang anak, kinuha ni Benjamin ang cotton candy at kinagat iyon. Hindi siya comfortable sa matinding sipa ng tamis sa kanyang bibig kaya naman kumunat ang kanyang mga kilay. Ito ay masyadong matamis, huwag kang masyadong kumain ng mga matatamis na bagay na ito. You'll get cavities. Napatingin si Benjamin sa anak. Gavin, binili mo rin ba ako? Tumingin si Ethan kay Jasper na may ngiti sa lobby. Napakurap si Jasper, at lumipat sa harap para bigyan si Ethan ng 2 cotton candies. Naiwan na naman ang 2 para sa sarili niya. Salamat, Gavin, at tuwang-tuwang bumagsak ang mukha ni Benjamin. Napagtanto niya kung gaano kabukas palad ang kanyang anak kay Ethan pagkaraan ng 2 kagat ay hindi na niya nagawang kumuha ng isa pa at tinitigan ang cotton candy sa kanyang kamay habang sinusubukan niyang malaman kung ano ang gagawin dito. Napansin ni Jasper na hirap si Benjamin na ubusin ang cotton candy na parang gamot, kaya pabulong na sabi nito, ibalik mo sa akin kung hindi mo gusto. Ito ay isang bagay na si Jasper mismo ay nasisiyahang kumain. Napansin ni Benjamin na hinahangaan sila ni Jasper, kaya ibinalik niya ang candy. Next time, kung may gusto kang kainin, bumili ka na lang ng isa. Huwag kang bibili ng marami. Okay, sagot ni Jasper. Umupo siya sa isang sulok at kinain ang cotton candy niya. Paminsan-minsan ay sumulyap ang mga mata niya kay Benjamin. Kabanata 6. Napansin ni Benjamin ang ekspresyon ng kanyang anak at inakala niyang naghahanap siya ng regalo. He then explained, busy kasi si Daddy this time, kaya hindi kita nabigyan ng regalo. Babayaran kita next time. Dati, dinadalhan ni Benjamin ng regalo si Gavin tuwing may business trip siya. Si Gavin naman ay hindi sinabi kung gusto niya sila o hindi. Hindi siya nagdala ng kahit ano sa oras na ito, ngunit dumating si Gavin upang sunduin siya mula sa airport. Kaya naman, nadama ni Benjamin ang bahid ng pagkakasala sa kanyang puso. Sinulyapan siya ni Jasper bago ibinaba ang ulo para kainin ang cotton candy niya. Biglang nag-pipe up si Ethan, Mr. Graham, si Miss Adams po. Nagpanting ang tenga ni Jasper.
Sino si Miss Adams? Namilog ang mga mata ni Benjamin nang makita ang babaeng naglalakad palapit sa kanila. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Jasper. Ang batang ito ay hindi nandito para sunduin ako, ngunit ang kanyang ina sa halip. Nakita ni Dana ang pamilyar na sasakyan at nagmamadaling sumakay. Binati siya ng mga bodyguard sa labas ng may paggalang, Miss Adams. Nandito ba si Benjamin? Tanong niya at nagpatuloy sa pagbukas ng pinto ng kotse. Nang makita niya ang lalaki sa loob ng sasakyan, tumibok ang puso niya. Benjamin. Bulalas niya sabay ngiti, nanatiling neutral ang kilos ni Benjamin. Pumunta ka para sunduin ako. Napuno ng excitement si Dana. Kakabalik ko lang galing sa business trip. Saglit na natigilan si Dana at tumawa. Anong coincidence? Kagagaling ko lang din mag-announce. Mabilis niyang sinakal si Jasper sa mga bisig niya pagkaupo niya sa tabi niya. Gavin, sunduin mo si Mom. Tuwang-tuwa ang nanay mo. Dahil ba na-miss mo ako? Mom, kumunat ang noo ni Jasper. Biglang bumagsak ang mukha niya habang nakatitig kay Dana. Sinong mamimiss sa kanya? Sino itong babaeng ito? May asawa si Daddy sa ibang babae. Dahil ba sa babaeng ito, na ayaw ni Daddy na nandyan si Jasper? Tumikim siya sa direksyon niya at may tumalsik kay Dana, at mabilis niyang hinagis si Jasper sa gilid at kumuha ng tissue para linisin ang sarili. Ikaw, nang maalala niyang naroon si Benjamin, mabilis niyang sinubukang pigilan ang kanyang galit at binago ang kanyang ekspresyon sa isang ngiti. Nagkunwari siyang nag-aalala at hinawakan ang noo ni Jasper. Gavin, nilalamig ka ba? Nag-aalalang tanong niya. Little brat, how dare you spew bad things on me? Inalis ni Jasper ang kamay niya. Naiinis siya sa paghipon nito sa kanya at inilipat ang sarili kay Benjamin. Papagalitin pa sana ako ng babaeng to pero tumalikod at nagkunwaring may pakialam sa akin. Naglalagay lang siya ng palabas na walang gustong panoorin. Napansin ni Dana na lumayo si Jasper sa kanya at nakaramdam ng galit. Itong bastos na bata, maghintay hanggang makauwi tayo, at tuturuan kita ng leksyon. Hindi mo man lang ako may iligtas ng kaunting pagmamataas. Gaano kabastusan? Nakita ni Dana ang cotton candies sa kamay ni Jasper. Nagkunwari siyang inaalagaan ng bata at mabilis na inagaw ang mga ito sa kanya bago itinapon sa basurahan ng sasakyan. Hindi dapat ubusin ng mga bata ang ganitong uri ng junk food. Magkakaroon ka ng mga cavity. How could you throw away my things? You ugly freak. Masasabi ni Jasper na sinadya ito ni Dana at sinigawan siya. Nakalimutan niyang siya ang kapalit ni Gavin. Pinandilatan ng bata si Dana na puno ng galit ang mukha. Hindi pa nakita ni Dana ang bata ng ganito kabaliw. Napatulala siya. Naisip niyang nakakatakot na magsalita si Gavin sa kanya ng ganito. Ginawa ko to para sa ikabubuti mo, pero tinatawag mo ang nanay mo na pangit na freak. Sino nagturo sa'yo niyan? Benjamin, paano naging ganito si Gavin? I only did it for his sake. Habang nagsasalita siya ay namumula ang mga mata ni Dana. Para siyang nasaktan at nalulungkot sa anak. Umikot ang mga mata ni Jasper. She really knows how to act. Benjamin had never seen his. Galit na galit si Gavin kanina. At most, hindi na lang siya magsasalita at papansinin ang lahat. Ilang araw ko lang siyang hindi nakikita, at nagbago na ang pagkatao niya. Nagdilim ang mukha ni Benjamin. Si Dana ay biological mother pa rin ni Gavin, kahit gaano pa siya kakulit, ang bata ay nagsasalita lamang dahil sa galit. Hindi pwede, kusa niyang itinapon ang mga gamit ko. Why should I? Matigas ang ulo ni Jasper. He glared at Dana without care in the world. This ugly freak, tiyak na pinabayaan kami ni Daddy dahil sa kanya. Naisip niya kung paano naghirap si Erisa para palakihin siya at ang mga kapatid niya. Muntik ding mapatay ang mga mata ni Jasper nang maisip niya ito pinto. Ihinto mo ang sasakyan. I want to get out. Daddy, my butt. Since he asked me to apologize to this ugly freak, I don't want him anymore. Nakakunot noo si Benjamin habang hawak-hawak niya si Jasper sa kanyang mga braso. Saway niya sa mahinang boses, bakit, nagkakagulo ka ba? Bata ka pa lang. Paano ka makasigaw at sumigaw sa mga matatanda? Nagalit si Benjamin sa ginawa ng kanyang anak. Malakas na sigaw ni Jasper nang makitang hindi kumampi sa kanya si Benjamin at sa halip ay pinagalitan siya nito. Nadama niya ang lubos na mali. Maaawa ang mga tao sa kanya kung marinig nila ang kanyang mga iyak. You are not my daddy. Isa kang masamang tao. Madilim ang mukha ni Benjamin habang nakatitig sa umiiyak na bata sa kanyang mga bisig. Wah! Grabe ang sigaw ni Jasper na nakakabingi. Benjamin, huwag kang masyadong malupit.
Gavin, lumapit ka kay mama. Pasensya na po, hihingi ako ng tawad sa'yo. Kung gusto mo ng cotton candy, bibilhan ka ni nanay. Okay, tumagilid si Dana para buhatin si Jasper. Hindi si Gavin si Jasper. Kaya naman, tiyak na hindi siya makikipagtulungan. Kung tutuusin, pinagalitan siya ni Benjamin dahil sa babaeng ito. Don't talk to me. You don't like me anyway. Kaya wag kang mapagpanggap. You are not my mommy. You are a fake. Sigaw ni Jasper kay Dana. Natahimik ang kapaligiran sa loob ng isang segundo. Nagulat at natakot si Dana. Paano nalaman ng bastos na batang ito? Pinigilan ni Dana ang pagkakasala at sinilip si Benjamin. Tinitigan ng lalaki ang batang lalaki sa kanyang mga bisig na may madilim na ekspresyon. Hindi niya maintindihan kung ano ang iniisip nito. Benjamin, itong batang ito. Sa isang iglap ay tumulo ang luha sa mga mata ni Dana. Tumingin siya na para bang nasaktan siya nang hindi siya nagustuhan ng kanyang anak. Nang malungkot na tumingin kay Jasper, hinikayat niya ito, Gavin, bakit hindi kita gusto? Pinanganak kita. I was pregnant with you for 10 months at muntik na akong malaglag. Galit ka ba dahil hindi kita natawagan? Naging abala ako sa trabaho. Tatandaan kong tatawagan kita sa susunod, okay? Huwag kang magalit kay nanay. It makes me really sad. Pinanood ni Jasper ang drama queen na si Dana habang magaling itong umarte na parang magkadugo sila. Sa loob-loob niya ay inikat niya ang mga mata. Sumilip siya kay Benjamin, at nang makita niyang si Benjamin ay nanlilisik na tingin sa kanya, nagsimulang tumulo muli ang kanyang mga luha. Pareho naman kayong ayaw sa akin. Sa tingin mo istorbo ako diba? Naisip ni Jasper na hindi siya dapat masyadong halata. Ayaw niyang pangunahan si Dana sa anumang pagdududa. Pagdating ng oras, siya na ang may kapangyarihang harapin ang babaeng ito. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan, at siya ay umiyak hanggang sa ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Gayunpaman, sa loob, nag-iisip siya ng isang pakana. Kabanata 7, tumigil ka na sa pag-iyak. Hindi pa nakita ni Benjamin ang kanyang anak na umiyak ng malakas. Hindi niya alam kung paano siya pakalmeyan. Walang nag-iisip niyan. Talaga, ibinaon ni Jasper ang sarili sa yakap ni Benjamin at niyakap siya ng mahigpit. Nanginginig ang katawan niya. Ang kanyang nakakaawang boses ay maaaring maging sanhi ng iba na mabulunan. Kitang-kita ni Benjamin sa boses niya na natatakot si Jasper na iwan siya. Naduraj ang puso niya habang tinatapik ang ulo ng bata. Talaga, sabi ni Benjamin na may kumpiyansa. Napatingin si Dana sa mag-ama at palihim na nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, si Ethan, nakaupo sa harap, ay napansin ang kanyang ekspresyon. Kumikislap ang mga mata niya na may bahid ng hinala. Hindi naman ganito si Miss Adams at Gavin noon. Hindi man sila kasing close ng ibang mag-ina, hindi pa rin sila mag-aaway ng ganito. Samantala, nakauwi na si Erisa kasama ang 4 na bata at nagsimula ng maglinis ng bahay. Nagtago si Gavin sa banyo para panoorin ang surveillance footage ng kanyang sariling tahanan. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang umuwi na si Jasper kasama si Benjamin. Sa wakas ay lumabas siya at tumulong sa mga gawain. Oras na ng hapunan nang sa wakas ay nagkaayos na sila. Ang ina at mga anak ay nag-order ng takeout at sabay na kumain sa hapagkainan, na ginawang puno ng buhay ang kapaligiran. Natakot si Gavin na hindi niya sinasadyang mabunyag ang kanyang sarili kapag masyado siyang nagsalita. Kaya, magdadagdag lamang siya ng kaunti dito at doon sa pag-uusap kapag ang lahat ay nag-uusap. Sa huli, nagawa niyang maiwasan ang anumang mga hinala na siya ang kakaiba. Si Zachary lang ang nag-iisip na medyo iba ang kanyang kapatid, ngunit hindi na niya ito kinuwestiyon pa sa kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng hapunan, inutusan ni Erisa ang kanyang mga anak na maligo at matulog. Mabilis din siyang naligo at natulog. Sa kabilang banda, nakatulog si Jasper habang pauwi sa tirahan ng Graham kasama si Benjamin pagkatapos ng lahat ng pag-iyak. Bumaba ang tingin ni Benjamin sa batang lalaki sa kanyang mga bisig, na may luha pa rin sa kanyang mga pilikmata. Pinunasan niya ang mga ito at binuhat siya palabas ng sasakyan. Benjamin, hayaan mo ako. Gustong sumama ni Dana kay Benjamin. Gayunpaman, lumingon ang lalaki at sinabi sa malayong tingin, hindi na kailangan. Bahagyang nawala ng magawa si Dana. Alam niyang galit si Benjamin. Binuhat ni Benjamin ang kanyang anak at naglakad ng ilang hakbang bago huminto. Pumihit siya at nagtama ng malamig na tingin. Sa susunod, kung iniisip mong mali siya, ingatan mo ang ugali mo at magsalita ka ng maayos. Makakaalis ka na. Dumura si Benjamin at sinenyasan ng mayordomo na paalisan ng bisita bago pumasok sa bahay.
Nagulat si Dana. Pinagmasdan niya ang silhouette ng lalaki habang papasok ito ng bahay. Napuno ng sakit ang puso niya. 5 taon na ang nakalipas. Bakit ang cold niya pa rin sa akin? Ako pa ba ang sinisisi niya sa drugging incident na iyon? Pero ginawa ko yon dahil gusto ko siya. Mali ba akong hamanin ang kanyang mga hangganan? Alam ko na ayaw niya sa mga taong nagpapaplano laban sa kanya. Masyado ba akong desperado? Miss Adams, umuwi ka ng maaga at magpahinga ka na. Humakbang ang mayordoma habang nagsasalita. Tumingin si Dana sa butler at ngumiti. Edwin, I bought this gift overseas for Benjamin. It has common properties. Nakalimutan kong ibigay sa kanya kanina, kaya please give it to him for me. Inabot niya ang kanyang bag at inilabas ang isang maselang nakabalot na kahon bago ibinigay sa mayordomo kasama ang isa pa. Ito ay para sa iyo. Salamat, Miss Adams, ngunit ito ay masyadong mahal. I can't take it. Kinuha ni Edwin Whitley ang para kay Benjamin ngunit hindi niya kinuha ang balak na ibigay sa kanya ni Dana. Hindi naman gaanong nagastos. Kunin mo na lang. Hindi ko naman magagamit. Pilit itong itinulak ni Dana sa kamay ni Edwin at tumalikod para sumakay sa sasakyan. Pagkatapos ay tumingin siya sa mansyon. Bahagyang kumislap ang mga mata niya. Nakarating na siya hanggang dito. Kaya naman, naisip niya na hihilingin sa kanya ni Benjamin na magpalipas ng gabi. Miss Adams, take care. Magalang nasabi ni Edwin, saka inutusan ng driver na mabagal ang pagmamaneho. Pinanood niya ang pag-alis ng sasakyan at bumalik sa loob ng bahay. Binuhat ni Benjamin ang kanyang anak sa itaas sa kwarto ni Gavin at marahan itong ibinaba. Mommy, angal ni Jasper at tumalikod, ipinatong ang mga paa sa kama. Naningkit ang mga mata ni Benjamin. Yumuko siya para tanggalin ang sapatos ng kanyang anak at muling iposisyon ang kanyang natutulog na postere. Habang nagtatakip siya ng kumot, napansin niyang may nunal sa palso ni Jasper. Naging tense ang kanyang tingin. Walang nunal ang batang ito, tama ba? Hinawakan ni Benjamin ang kamay ni Jasper para tingnang mabuti. Hindi pa rin siya sigurado. Sa bagay, hindi naman madalas mag-interact ang mag-ama. Kaya naman, hindi niya binigyang maingat na pansin ang gayong mga detalye. Ibinaba ang kamay ni Jasper, tinitigan niya ang natutulog na mukha ng bata at inabot upang haplasan ang ulo nito bago tumayo para umalis. Nang makita ng mayordomo na lumabas na si Benjamin, magalang niyang inabot ang regalo sa kanya. Mr. Graham, dinala ito ni Miss Adams para sa iyo. May calming effects daw ito. Sumulyap si Benjamin at walang balak na tanggapin iyon. Tumingin siya sa mayordoma at sinabing, sa susunod, huwag kang basta-basta tumanggap ng mga bagay-bagay. Natigilan ang mayordoma at inamin, sige. Maganda ang relasyon ni Mr. Graham kay Miss Adams noon. Pagkatapos nila ni Gavin, mas nanlamig siya. Walang nakakaalam kung bakit sigurado. Inaasahan ng lahat na ikakasal si Mr. Graham kay Miss Adams. Gayunpaman, hindi lumalim ang kanilang relasyon sa nakalipas na 5 taon. Sa halip, mas lalo silang nagkahiwalay. Napatingin ang mayordoma sa walang pakialam na mukha ni Benjamin at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa loob. Iniisip niya kung sino ang maaaring pumasok sa puso ni Benjamin at magpapangiti sa kanya. Tumalikod si Benjamin para bumalik sa kanyang kwarto. Huminto siya sa kanyang mga hakbang at lumingon para tingnan ang butler. Edwin, may nunal ba si Gavin sa palso? Mall, napatulala ang mayordomo. Naguguluhang tumingin siya kay Benjamin. Sa tingin ko hindi, dahil siya ang palaging nag-aalaga kay Gavin at madalas siyang tinutulungan sa pagbibihis, hindi niya napansin ang anumang nunal. Kumunat ang noo ni Benjamin. Walang nunal, tapos yung nakita ko kanina. Natarante si Edwin nung nakita niyang seryoso si Benjamin. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto at tiningnan ang palso ni Jasper, nakita niya ang isang kapansin-pansing nunal doon. Pinunasan niya ito ngunit hindi ito natanggal. Nagsalubong ang kilay ng mayordomo. Ito, wala dito dati. Maliban kung lumaki ito kamakailan. Dahil gusto ni Benjamin na maging independent si Gavin, hindi na niya hinayaang tulungan siya ng mayordoma na magbihis at gusto niyang magbihis si Gavin ng walang tulong. Kaya naman, ilang oras na ang nakalipas mula nang maalaga ng mayordomo si Gavin sa malapit. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata habang ang kanyang puso ay lumulutang sa pag-aalala. Kunin ang doktor. Walang nunal dati. Ngayon biglang, may isa. Hindi ito magandang senyales. Oo, nagmadali si Edwin para tawagan ang doktor ng pamilya. Inutusan niya ang doktor na pumunta kaagad sa tirahan ng Graham. Nagmamadaling lumapit si Sean Bailey habang inaakala niyang may nangyari.
Ngunit ito pala ay pinapatinggan nila sa nunal ni Jasper. Nagsagawa siya ng mabilis na pagsusuri at nalaman niyang walang mali dito. Nagkakagulo kayo sa maliit na isyo. Ang ganitong uri ng nunal ay lalagaw rin sa bandang huli ng buhay. Bata pa si Gavin. Karaniwan na ang paglaki ng nunal. Give him a blood test. Walang tiwala si Benjamin sa kanyang mabilis na pagsusuri. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Sean. Dahil sa panggigipit ni Benjamin, napilitan siyang kumuha ng dugo sa mga daliri ni Jasper. Ouch! Nagising si Jasper sa sakit at nakitang may tumutusok sa daliri niya sabay tingin sa lalaki. Natigilan si Sean at diretsyong sinipa. Napaatras siya at bumagsak sa lupa. Gavin, ako na, bakit mo tinusok ang daliri ko? Galit na sigaw ni Jasper habang mahigpit ang pagkakahawak sa kamay niya. Nakakakilabot ang lalaking ito dahil sinundo niya ako sa aking pagtulog. Hindi nakahimik si Sean sa tanong ni Jasper. Tumayo siya at bumaling kay Benjamin. Kabanata 8, baka sa mukha niya ang pagtataka pero nanatili siyang tahimik. Tulad ng ama tulad ng anak. Akala ni Sean ay nawalan na ng gana ang bata. Pinapicheck sa akin ng daddy mo ang katawan mo dahil nag-aalala siya sa nunal sa kamay mo. Wala daw iyon kanina, kaya kailangan kong kumuha ng dugo mo, mabilis na paliwanag ni Sean. Isang nunal. Napakurap si Jasper at itinaas ang braso para hanapin ang nunal. Oh, Liz, napaatras siya habang nakasimangot. Bigla niyang narealize na baka binigay na niya ang sarili niya kaya naman mabilis niyang binago ang ekspresyon niya at tinignan sila ng nakapout. Anong big deal? Nunal lang yan, di ba? Bulalas niya. Nanatiling tahimik si Benjamin. Hindi napigilan ni Sean ang isang maliit na tawa nang ikumpara niya ang kalmadong ekspresyon ni Jasper kay Benjamin. Gayunpaman, napatigil siya sa pagngiti nang titigan siya ni Benjamin. Gavin, matatapos talaga to. Kukuha lang ng kaunti sa dugo mo si Doktor. Billy at susuriin ka saglit. Ayaw mo bang bigyan ng peace of mind ang daddy mo? Malumanay na sabi ni Edwin kay Jasper. Namutla si Jasper nang makita ang maliit na bola ng dugo sa kanyang maliit na daliri. Hindi niya kinaya ang nakikita niyang dugo. Napangiwi si Benjamin sa reaksyon ni Jasper sa dugo. Anong meron sa kanya? Titiisin niya ang sakit sa nakaraan, kaya bakit ngayon ay mahiyain na siyang kumilos? Bilasan mo at itigil mo na ang pagdurugo niya. Sinaman ng tingin ni Benjamin si Sean, dahilan para magmadali ang huli patungo kay Jasper. Gavin, bitin mo dyan. Hayaan mo akong magpakuha ng dugo, tapos ka na. Pakli niya matapos pisilin ang daliri ni Jasper. Pagkatapos makakuha ng sapat na sample ng dugo sa blood collection tube, mabilis na nilagyan ni Sean ng cotton swab ang sugat. Good job. Magiging maayos ka din. Sa kabilang banda, pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata sa buong oras. Masama ang loob ng sinuman sa kanya kapag nakita niya kung gaano siya galit at takot. Mabilis siyang niyakap ni Edwin habang diniin niya ang pamunas para mas madaling may impake ni Sean ang mga gamit niya. Gavin, aalis na ako. I'll drop by and play with you some other time. Sabi ni Sean at nagmamadaling umalis matapos makitang hindi siya pinansin ni Jasper. Sa totoo lang, nag-aalala rin siya kay Jasper at gusto niyang patakbuhin ang mga pagsusulit sa lalong madaling panahon. Gavin, bakit hindi ka natutulog saglit? Patuloy sa pagsuyo sa kanya ni Edwin. Alam kaya ni Daddy na may mali. Nalante si Jasper. Bigla niyang naramdaman ang kamay ng isang tao na marahang dumampi sa kanyang ulo. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita niya ang walang ekspresyong mukha ni Benjamin nang walang pagdadalawang isip. Masakit ba? Awkward na tanong ni Benjamin. Hindi siya magaling mag-comfort ng iba. Ganito ba palagi si Daddy? Ang lamig. Walang maaaliw kung kumilos ka ng ganyan, okay. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang sumubok? Napabuntong hininga si Jasper, na parang ayaw na niyang kausapin pa siya. Sumulyap si Benjamin kay Jasper saglit na walang sinasabi. Gavin, gutom ka ba? May ipapagawa ako sa'yo, okay. Mabilis na nagboluntaryo si Edwin dahil sa pag-aalala matapos mapansin ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi sumagot si Jasper, pero tumugon ang kumakulam niyang tiyan. Tinapik-tapik ni Edwin ang ulo ni Jasper na parang dotang lolo at tinanggal ang pamunas sa daliri ni Jasper. Nang masiguro niyang tumigil na ang pagdurugo ni Jasper, dinala niya si Jasper sa kama. Magpahinga ka pa, Gavin. Ipagluluto kita ng masarap. Nakahiga si Jasper sa kama ni Gavin habang namumula. Lumingon siya sa kabilang bahagi ng silid upang iwasang tumingin ng diretsyo kay Benjamin, at nakita niya na ang silid ni Gavin ay puno ng marami sa kanyang mga paboritong robot figurine. Wow! Ang daming figurine dito. Biglang may
Pumasok sa isip niya, seryosong tanong nito, kung nandito ako sa lugar ni Gavin, nasaan siya? Nawawala na kaya siya? Hindi pwede. Kung mahahanap ko ang daan pa uwi, sigurado akong kaya niya rin. Sigurado akong hindi dummy ang kapatid ko. Pero, kung uuwi siya, malalantad ako. Sa maikling panahon na inosente pa rin si Jasper sa harap ni Benjamin, tumakbo sa kanyang munting isipan ang mga ideya at estratehiya. Tila napansin ni Benjamin ang titig ni Jasper sa mga figurine, kaya sinabi niyang, I will get you whatever you like, okay? Karaniwang hindi niya susuyuan ang kanyang anak ng ganoon, ito ay isang pambihirang tanawin. Sa totoo lang, nakuha lang ni Benjamin ang mga figurine na iyon para kay Gavin dahil napansin niyang nakatitig si Gavin sa mga ito sa TV screen noong nakaraan. Sa kabutihang palad, nagustuhan ng bata ang kanyang mga regalo. Nagulat si Jasper sa sinabi niya, tama yan. Ang mga ito ay kay Gavin, hindi sa akin. Talaga, kahit ano, tanong ni Jasper habang sinisilip si Benjamin. Oo naman, si Benjamin ay hindi isa na babalik sa kanyang salita. Saglit nang umiti si Jasper bago siya tumigil sa pagngiti para hindi siya makita ni Benjamin. Daddy, I want another set of this, deklara ni Jasper. Yay! Maaari ko itong laruin kasama si Zachary at ang natitira kapag lumipat ako pabalik. Nadurog ang puso ni Jasper nang hindi siya makatanggap ng tugon mula kay Benjamin. Hindi kaya nagalit si Daddy sa hiling ko. Bueno, mukhang mahal ang mga figurine, bagaman. Maingat siyang lumingon kay Benjamin. Sigurado ka bang gusto mo ng isa pa niyan? Tumingin sa kanya si Benjamin na may pagtataka. Hindi ba karaniwang iba ang gusto ng mga tao? Bakit gusto niya ang parehong bagay? Nang makitang hindi galit si Benjamin, tumango si Jasper habang palihim na sumulyap sa kanya. Lamambat ang malamig na puso ni Benjamin nang makita niya kung gaano kaganda ang kinikilos ni Jasper. Okay, pero ang ilan sa mga ito ay one of a kind na mga item, at ang ilan ay limited edition, kaya maaaring tumagal ako ng ilang sandali para makuha ko ang mga ito, magalang na sabi ni Benjamin. Hanggat mahal niya ito, maaari ko ring kunin ang manufacturer na gumawa ng isa pa. Salamat, umubo si Jasper bago niya inayos ang sarili, Daddy. Nang makita kong gaano kasaya si Jasper, kumislap ang mga mata ni Benjamin habang ang mainit at malabong pakiramdam ay tumaas sa kanyang puso. How's your finger? Let me see. Tanong niya sa gilid ng kama ni Gavin. Sa sandaling iyon, nanigas ang katawan ni Jasper. Sa kabila ng kanyang takot, iniabot niya ang kanyang kamay. Marahang kinuha ni Benjamin ang kamay ni Jasper para tingnan ito bago hinaypan ang kanyang hinliliit. Tumibok ang puso ni Jasper sa kanyang ginawa, nakaramdam ng tuwa, ha? This feels maganda. Kahit kasing lamig ng yelo si Daddy at laging nakakatakot, mukhang maalaga siya. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Benjamin. Kailangan pa ni Mr. Whitley ng ilang oras para ihanda ang pagkain mo. Bakit hindi ka umidlip ng maiksi? Mungkahi ni Benjamin bago siya lumabas ng kwarto para sagutin ang tawag. Nang makitang nakaalis na si Benjamin, hinangaan ni Jasper na tumingin sa paligid ng silid ni Gavin. Paminsan-minsan ay kumukuha siya ng ilang figurine para mas tingnan mabuti. Ang hindi niya alam ay nasa labas pa rin ng kwarto si Benjamin at nakikita sa pagitan ng siwang ng pinto. Anong ginagawa ni Gavin? Gayunpaman, ang pag-iisip ay nawala sa sandaling ito ay lumitaw. Nang hindi nag-iisip, naglakad si Benjamin patungo sa kanyang pag-aaral. Nang matapos si Jasper na galugarin ang kwarto ni Gavin, lumabas siya ng kwarto at nagsimulang gumala sa mansion. Aba, napakalaki at maganda ang lugar na ito, parang kastilyo. Hindi masikip kahit si Mommy at ang iba pa ay tumira dito ng magkasama. Si Jasper ay kumikilos tulad ng isang curious na kuting habang siya ay naggalugad sa itaas na palapag bago napansin ang isang maliit na liwanag na sumasalamin sa isang makinis na ibabaw. Medyo nanigas ang katawan niya. Sa sumunod na sandali, nagmamadali siyang bumaba, shoot. Isang nakatagong surveillance camera. Maghintay, mayroong higit sa isa. Ay, hindi. Hindi ko naman binigay ang sarili ko, diba? Dapat mag-ingat muna ako bago umuwi si Gavin. Kabanata Siyam. Kakaiba yon. Matagal na akong wala, pero hindi pa rin nila ako tinatawag. Usually, nag-aagawan na sila para hanapin ako. Hindi ba talaga nag-aalala sa akin sina Mommy, Zachary, Oliver, at Jessie? Sa pag-iisip na iyon, tiningnan ni Jasper ang kanyang telepono, nakahawig ng isang relo. Oo, namatay ang baterya. Gavin, handa na ang pagkain mo.
Tawag ni Edwin nang mapansin niya si Jasper na dadalhin na sana niya ang pagkain sa kwarto ni Gavin. Okay, sagot ni Jasper habang tumatakbo para maupo sa dining table. Nang makitang punong-puno ng mukhang masarap na ulam ang mesa, dali-dali siyang kumuha ng tinidor at tuwang-tuwang hinukay. Gavin, bilisan mo ang iyong lakad. Please chew your food more slowly. Udyok ni Edwin na ikinagulat niya sa paraan ng pagkain ni Jasper. Anong nangyayari? Kadalasan, siya ay ngumunguya ng mas mabagal bago lumunok. Manimham. Nagniningning sa tuwa ang bata habang kumakain. Ay nako, ang mga ito ay makalangit. Siguradong magugustuhan ito ni Jessie. Biglang bumagal si Jasper dahil nakonsensya siya. Kumain na ba sina Mommy, Zachary, Oliver, at Jessie? Mr. Whitley, ang mga ito ay talagang mahusay. Hehe, natakot ako na baka mapagod ka sa parehong pagkain araw-araw. Kumain ka pa kung gusto mo. Mungkahi ni Edwin habang naglalagay pa siya ng pagkain sa plato niya. Nakita ni Jasper si Benjamin na naglalakad palapit sa kanila at nagsimulang kumain ng tahimik. Ginoong Graham, mabilis na inihanda ni Edwin ang mga kubyertos para kay Benjamin habang ang huli naman ay umupo para kumain kasama si Jasper. Nagsalubong ng malalim ang mga kilay niya nang makitang nilulunok ni Jasper ang pagkain ng hindi nginunguya. Nguya ng 30 beses bago lunukan. Pero nagugutom ako, gulat na bulalas ni Jasper. 30 beses, sobrang nakakapagod yun. Huwag kang masyadong mabilis kumain. Kahit gaano ka pa kagutom, kailangan mong nguyain ang pagkain mo ng 30 beses bago mo lunukan. Hindi ba siya kumakain ng maayos habang wala ako? Napatingin si Benjamin kay Edwin. Mr. Graham, Gavin's been taking his meals properly in the past few days. Baka ang bilis niyang kumain ngayon dahil gutom siya. Magalang na paliwanag ni Edwin habang nakayuko. Samantala, isang maliit na pares ng mga mata ang nakatingin kina Benjamin at Edwin. Binilisan ni Jasper ang pagnguya. Anong meron sa panuntunang ito? Masyado siyang mahigpit, kahit kailan hindi naging makulat si Mommy gaya niya. Sa mga susunod na minuto, papagalitin siya ni Benjamin sa tuwing hindi ngumunguya kahit 30 beses si Jasper. Ito ang pinakamahirap na pagkain na nakain ko. Hindi na ganoon kasarap ang pagkain. Nang matapos ay mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto ni Gavin at nilock ang pinto. Nang magawa iyon, nagpatuloy si Jasper sa paghahanap sa silid habang naghahanap siya ng mga pahiwatig o mga paraan upang makontak si Gavin. Phew, buti na lang at hindi nila tinawagan si Gavin. Siguradong malalantad ako kung gagawin nila. Hindi, dapat gumawa ako ng paraan para tawagan si Gavin para malaman kung okay lang siya. Kahit anong pilit niyang tingnan, wala saan ang numero ni Gavin. Sa sandaling iyon, narinig niyang may kumakatok sa pinto. Napangiti si Jasper nang malaman niyang si Edwin iyon. Oo, Mr. Whitley, tanong niya habang binubuksan ang pinto. Gavin, your dad asked me to make this for you. Let me know anytime if you want to eat it in the future. Pagpapalam ni Edwin habang pinapasa ang cotton candy kay Jasper. Salamat, Mr. Whitley. Masayang kinuha ni Jasper ang cotton candy at kumagat. Yay! Nakakain na ako nito araw-araw ngayon. Oh, Mr. Whitley, pwede ko bang hiramin ang phone mo saglit? Out of the blue na tanong niya nang papaalis na si Edwin. Eto na, kinuha ni Edwin ang phone niya sa bulsa at walang tanong na binigay. Kay Jasper, Mr. Whitley, ang liit ng font mo. Palakihin ko pa. Itinagilid ni Jasper ang telepono sa isang anggulo kung saan hindi makatingin si Edwin sa screen at mabilis na hinanap ang numero ni Gavin sa contact list. Dahil ganoon din ang ginawa ni Gavin noon, ngumiti si Edwin at matiig ang naghintay sa pintuan ng walang kahit katiting na hinala. Walang kahirap-hirap, hinanap ni Jasper ang numero ni Gavin matapos mag-scroll saglit. Pagkatapos noon ay mabilis niyang isinaulo ang numero ni Gavin at pinalitan ang laki ng font bago ibinalik sa kanya ang telepono ni Edwin. Buti na lang walang masyadong contact si Mr. Whitley sa listahan ng contact niya. Ang sarap nitong cotton candy. Bulalas ni Jasper na may malaking ngisi sa kanyang mukha. Gavin, siguraduhin mong mag-toothbrush ka bago ka matulog. Paalala ni Edwin na may kasamang ngiti. Oo, okay, gagawin ko yan. Good night, Mr. Whitley. Kumaway si Jasper at sinara ang pinto. Tumingin si Edwin sa direksyon ng kwarto ni Gavin bago siya bumaba. Mabilis na sinaksak ni Jasper ang cable para i-charge ang phone niya. Ilang kagat pa niya ang cotton candy at inubos ito habang hinihintay niyang ma-full charge ang kanyang device. Pagkatapos nun, nag-toothbrush na siya at naligo.
Nang makalabas na siya, ipinakita sa indicator na fully charged na ito, at nagsimula siyang gumawa ng mensahe para kay Gavin. I wonder, kasama ba ni Gavin si Mommy, or is he stranded somewhere? Nag-text si Jasper sa kanya, ikaw ba si Gavin? Ako si Jasper. Si Gavin na muntik nang makatulog ay inabot niya ang phone niya nang marinig niya ang pamilyar na tunog ng papasok na message sa phone niya. Nang mabasa niya ang mensahe ay nanlaki ang mga mata niya. Si Jasper naman. Kinukontak niya ako. Halos agad-agad, nakatanggap ng reply si Jasper mula kay Gavin. Nag-text si Gavin, oo, ako yon. Nandito ka ba sa pwesto ko? Nagsalubong ang kilay ni Jasper, ha? Paano niya nalaman na nasa bahay niya ako? Sagot ni Jasper, oo. Pero paano mo nalaman yon? Nasaan ka ngayon? Ligtas ka ba? Nag-text si Gavin, kasama ko si Mommy. Hindi pa alam ni Daddy ang tungkol sa'yo diba? Nagulat si Jasper sa sagot nito, ngunit mabilis siyang nakahinga ng maluwag. So kasama niya talaga si Mommy. Mabilis iyon. Siguradong hindi nagtagal ay tinawagan niya ang isang taong kakakilala niya lang kay Mommy. Tanong ni Jasper, quintuplets ba tayo? Sagot ni Gavin, I guess so. Parehas kami ng itsura. Alam ba ni Daddy na hindi ako? Tumugon si Jasper, hindi, ngunit napansin niya ang nunal sa aking palso. Pinakamabuting maglagay ka ng peking nunal pag uwi mo. Kung nakita niyang wala ka, tiyak na malalaman niya. Sagot ni Gavin, si Mommy naman, walang hinala. Ayoko pang bumalik, maaari mo bang magpanggap na ako sa loob ng ilang sandali? Busy si Daddy sa trabaho niya, kaya dapat okay ka lang kung hindi ka magtagal sa isang kwarto niya. Oh, at hindi ka dapat masyadong nagsasalita. Nagpatuloy ang dalawa sa pagkukwentuhan at pagpapalitan ng impormasyon tungkol sa kanilang sarili. Anong ginagawa mo, Jasper? Itigil ang paggamit ng iyong telepono. Bilasan mo at matulog, sabi ni Zachary nang makita niyang gumagamit pa rin ng phone si Gavin. Oh okay. Dali-daling itinago ni Gavin ang phone at pumunta sa banyo. Naisip ni Zachary na may nangyari kaya inabot niya ang phone ni Gavin. Nang si Gavin, balik, nakita niyang pinag-uusapan ni Zachary ang mga messages nila ni Jasper, "You're not Jasper." Ako si Gavin. Simula nung nalaman niya, hindi ko na kailangan pang magsinungaling. Nagpatuloy si Zachary sa pagbabasa ng mga mensahe. Hindi ako makapaniwala na nawala talaga si Jasper. At parang kasama niya si Daddy. Ikaw, bakit si Gavin ang kinontak mo at hindi ako? Ako ang panganay, remember. Mas pinagmasdan ni Zachary si Gavin. Kamukha niya talaga kami. Sa sandaling iyon, alam na talaga ni Zachary na sila ay mga quintuplet. Pero, bakit hindi sinabi ni Mommy sa amin? Nag-aalala si Gavin na baka hindi siya magustuhan ni Zachary sa lahat ng titig ni Zachary. Naglakad siya palapit kay Zachary at sinabing, I'm sorry. I didn't mean to lie to you. Gusto ko lang makilala ka ng mas mabuti at malaman kung bakit ayaw sa akin ni Mommy. Gayunpaman, habang tumatagal, kasama niya si Erisa, mas lalo niyang naramdaman na hindi gagawin ni Erisa ang ganoong bagay. Maamo at mabait talaga si Mommy. Dapat may hindi pagkakaunawaan. Walang paraan na papabayaan ni Mommy ang anak niya. Kabanata 10. Galit na tinitigan ni Zachary si Gavin. Bakit hindi ka umamin kanina? Hindi nakakagulat na may naramdaman sa kanya. Hindi siya si Jasper. Suck, hindi ba pwedeng maglinis ka na lang kapag hinaipan mo ang takip mo? Natatakot ako na sabihin mo kay Mommy sa sandaling na pagtanto mong hindi ako si Jasper. Isasama mo pa ba ako kung alam mo? Tanong ni Gavin. Nakaramdam siya ng conflict dahil nag-aalala rin siya na baka hindi siya magustuhan ni Erisa. Siyempre hindi. Prangka na iginiit ni Zachary, na hindi direktang nasaktan ang damdamin ni Gavin. Pero bakit? Tanong ni Gavin. Nagsimulang magpanik si Zachary nang mapagtontong niya ang masasakit na tingin sa mukha ni Gavin. Mabilis niyang paliwanag, well, you have to understand, you're supposed to be with your daddy now, and we're supposed to with Mommy. If we were to follow Mommy, including you too, then your daddy would sick, mataas at mababa para sa iyo, at iyon ay maglalantad sa amin. Sino ang nakakaalam kung susundan niya tayo para dito? Gaman ang pakiramdam ni Gavin nang malaman na hindi ito dahil sa hinamak siya ni Zachary. Kung ganoon, alamin muna natin kung bakit tayo naghiwalay at pagkatapos ay ipaalam ito kay Daddy. Mungkahi ni Gavin. Bagamat bata pa lamang si Gavin, ipinahayag niya ang kanyang sarili sa isang kalmado at nakolektang paraan. Kakaiba, tila nagtataglay din siya ng likas na kakayahan na makapagbibigay sa iba sa kanyang kahilingan.
Nagsalubong ang kilay ni Zachary. Gayunpaman, sumang-ayon siya na may punto si Gavin. Agree. Let me call Jasper then to caution him from expose himself, deklara ni Zachary. Kaagad, nakatanggap si Jasper ng isang tawag sa telepono mula kay Zachary, kung saan ang huli ay nag-lecture sa kanya para sa dahilan ng kanilang gulo ngayon. Nang matapos si Zachary sa pagtuturo kay Jasper, lumingon siya para tanungin si Gavin ng isang mahalagang detalye. Nga pala, anong pangalan ng daddy mo? Benjamin Graham. Casual na sagot ni Gavin. Panay ang titig ng kanyang mga mata sa mata ni Zachary bago pumulupot ang kanyang mga labi sa isang ngiti. Sino din ang daddy mo? Patuloy niya. Napasinghap si Zachary sa gulat. Teka ano, daddy namin si Benjamin Graham. Yung Grim Reaper na walang nang ahas na masaktan sa buong Delmore. Nako, may picture ako ni daddy. Eto na. Inilabas ni Gavin ang kanyang phone at hinanap ang litrato ni Benjamin bago ito ipinakita kay Zachary. Isang tingin lang ni Zachary ang larawan bago niya natiyak na ang lalaki ay walang alinlangan na daddy nila. Ang lalaki sa larawan ay nakatayong matangkad sa isang mapagmataas na poster kung saan ang kanyang maharlika ay malinaw na nakikilala siya sa iba. Higit pa rito, ang kanyang tinukoy na mga tampok ay halos magkapareho kay Zachary at sa kanyang mga kapatid, kaya't sila ay halos ang beradong imahe niya. Di ba sabi ni Mommy hindi niya kilala kung sino ang daddy namin? Hindi makapaniwala si Zachary na daddy nila si Benjamin. Narinig na niya ang pangalan ng lalaking ito dati, ngunit hindi niya mahanap ang kanyang mga larawan online sa nakaraan. Nang maunawaan niya ang bagong natuklasang katotohanan ito, namangha siya na natagpuan niya ang kanyang daddy pagkabalik lamang ng bansa sa loob ng ilang araw. Laking tuwa ni Zachary na malaman ito dahil si Benjamin ay walang iba kundi ang boss ng Graham Group. Bilang isang sikat at maimpluwensyang individual, nagkaroon siya ng maraming kapangyarihan sa iba. Kaya naman, hanggat handa siyang protektahan ang mga ito, sigurado si Zachary na hinding-hindi na mabubuli ng iba ang kanilang mommy. Maganda ba ang pakikitungo sa iyo ng daddy mo? Maingat na tinanong ni Zachary si Gavin, umaasang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol kay Benjamin. Oo, ginagawa niya, ngunit marahil ay hindi kasing banayad ng pagtrato sa akin ni Mommy. Talagang tumangala si Gavin kay Benjamin. Gayunpaman, hindi rin may kakaila na medyo awkward at malayo ang relasyon nila. Nang marinig ito ni Zachary ay agad na tumaas ang kanyang sentido. Pinalaki niya si Gavin mula ulo hanggang paa. Nakakunot ang noo niyang tinanong, sigurado ka ba na maganda ang pakikitungo niya sa iyo? Huwag mong sabihing sinasaktan kanya kapag masama ka. Nang maramdamang hindi siya naiintindihan ni Zachary, agad na umiling si Gavin at nilinaw, hindi ako sinaktan ni daddy, pero kung magkamali ako, ipapaharap niya ako sa pader at ilalagay ako sa timeout. Tumango si Zachary, iyan ay medyo normal, papagawa din kami ni mommy. Not to mention, magagalit siya sa atin. Ang dalawang batang lalaki ay patuloy na nag-uusap ng tahimik, tinatalakay ang iba pang mga detalye, higit sa lahat tungkol kay Benjamin. Kinabukasan, maagang nagising si Erisa para maghanda ng almusal bago gisingin ang kanyang mga anak. Matapos kumain ng almusal kasama ang kanyang mga anak, inutusan niya silang manatili sa bahay bago magmadali sa Graham Group. Nakarating siya sa opisina ng mas maaga kaysa sa napagkasundoan. Doon, personal siyang inihatid ni Ethan sa opisina ni Benjamin para hintayin niya ang pagdating ni Benjamin. Miss York, please wait here for a moment. Kapag dumating na ang CEO namin, he will proceed to interview you, sabi ni Ethan. Sure, no worries. Ako ang mas maagang dumating kaysa pumayag. May waiting room kayo, di ba? Let me go over there and wait for Mr. Graham instead, sagot ni Erisa. Nakasuot siya ng white collar suit, mukhang classy at professional. Kung tutusin, ito ang personal na opisina ni Benjamin. Hindi tama sa kanyang pakiramdam na hintayin siya rito habang wala siya. No, it's fine. Just take a seat, magalang na sagot ni Ethan sabay ngiti. Pagkatapos ay inutusan niya ang isang sekretarya na ipagtimpla ng kape si Erisa bago ipaalam kay Benjamin ang pagdating ni Erisa. Umupo si Erisa sa couch sa guest area. Tumingin siya sa paligid ng opisina ni Benjamin at napagtanto na ang disenyo nito ay may kulay abonatono, na ginagawang mukhang sophisticado at makinis ang espasyo. Ang isa sa mga dingding ay may isang bookshelf na puno ng mga librong may kinalaman sa negosyo. Namangha siya nang makita ang opisinang ito. Tunay nga, tumugma ito sa imahe ng isang opisinang pag-aari ng pinakamayamang tao sa mundo.
Bagamat ito ay maluwang at ingrandi, gayunpaman ay mayroong hindi maipaliwanag na pakiramdam ng higit na kahusayan sa espasyo. Naramdaman pa ni Erisa na kailangan niyang ibaba ang kanyang tasa ng maingat. Biglang, sunod-sunod na kalabog ng mga takong ang maririnig mula sa direksyon ng pinto. Agad na inikat ni Erisa ang ulo para hanapin ang pinanggalingan ng ingay. Sakto namang pumasok si Dana sa opisina. Nagtama ang tingin nilang dalawa at nagulat sila sa presensya ng isa't isa. Hindi nagtagal, nakilala ni Dana kung sino si Erisa. Unti-unting nanlilisik ang mga mata niya dahil sa gulat at gulat. Siya ay buhay. Anong ginagawa niya dito? Nakilala na ba siya ni Benjamin? Si Dana ay talagang natulala. Agad niyang iniskan sa kwarto ang presensya ni Benjamin. Napagtantong wala siya rito, mabilis na naalala ni Dana ang kanyang sarili at naglagay ng malamig na ekspresyon. Sa sobrang pagmamalaki at pagmamataas, naglakad siya papunta sa gilid ni Erisa. Sino ka? At anong ginagawa mo dito? Tanong ni Dana. Natigilan si Erisa na natulala sa tono ng babae. Mabilis siyang tumayo pagkatapos noon at magalang na sinabi, nandito ako para dumalo sa isang job interview, kasalukuyang naghihintay kay Mr. Graham. Labis na gamaan ang pakiramdam ni Dana nang malaman na hindi nakilala ni Erisa si Benjamin. Siya ay nagpatuloy sa laki Erisa up disdainfully. Napagtanto ni Dana kung gaano kaganda. Si Erisa, tahimik na nagdikit ang mga ngipin ni Dana. Kaagad pagkatapos, sinubukan niyang itaboy si Erisa. There is no need for you to wait for him. You already failed to demonstrate a basic understanding of etiquette. Hindi mo ba alam na galit si Benjamin sa mga estranghero na naghihintay sa kanyang opisina, lalo na kapag wala siya? Umalis ka na. Natarante si Erisa sa pamumuna ni Dana. She immediately tried to explain herself, pero si Mr. Frank ang nagtanong sa akin na maghintay dito. Sino ba naman itong babaeng ito? Bakit niya ako sinasadya? Patuloy na sinisiyasat ni Dana si Erisa sa mapanlate na tingin. She then scoffed, so what if that's true? Kung hindi kita gusto, hindi ka rin magugustuhan ni Benjamin. Kaya magwala ka na at itigil mo na ang pagiging masakit sa mata. Desidido si Dana na itaboy si Erisa bago makabalik si Benjamin. Tsaka, kausap ko lang si Benjamin kanina. Sinabi niya sa akin na may iba pa siyang dapat asikasuhin ngayon at hindi na siya papasok, kaya umalis ka na. The Graham Group will never take in a candidate like ikaw na walang alam sa ugali. Umungon si Dana. Nang makitang mayabang at walang pakundangan ang babaeng ito, bukod pa sa patuloy niyang pagpipilit na hindi alam ni Erisa ang kanyang ugali, natarante si Erisa. Jeez, hindi ba ikaw ang walang alam sa ugali? Nandito ako ngayon sa Graham Group para dumalo sa isang panayam, hindi para ipahiya ng isang individual na tulad mo. Dahil sa sama ng loob ay agad na lumaban si Erisa. Dahil si Mr. Frank ang nagtanong sa akin na maghintay dito, I shall continue to wait here. I'm here to meet Mr. Graham, not you. Who are you even? Kung si Mr. Graham ay hindi makakarating sa interview ngayon, ang kanyang katulong ay natural na ipaalam sa akin ang tungkol dito. Bakit ako aalis dahil lang sa sinabi mo? Isang masamang tingin ang sumilay sa mga mata ni Dana. Hinawi niya ang kanyang buhok sa kanyang mga balikat bago kinulat ang kanyang mga labi sa isang sardonic na ngiti. Sino ako? I'm his fiancé. How dare a mere candidate like you talk back at me? Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagkakasala sa akin? Now, seeing how you are probably just ignorant about how things run here, ay, papakawalan kita. Magwala ka na lang. Asar na asar si Erisa. Bakit kaya magugustuhan ni Mr. Graham ang isang kasintahang tulad niya? Paanong ang isang makapangyarihan at maimpluwensyang tao na tulad niya ay may masamang lasa? Pinagpatuloy ni Erisa ang pagpulot ng kanyang mga gamit. Sa malamig na tingin, tinitigan niya ng diretso ang mga mata ni Dana bago nagsalita, pakisabi ito kay Mr. Graham. Ang Graham Group ay malayo sa aking liga. Mangyaring hayaan siyang makahanap ng isang mas mahusay at angkop para sa posisyon na ito sa halip.